Yo, welcome back sa final episode ng Topic Squad Review of the Year. Grabe, nakailan din tayong video. Salamat sa lahat ng sumuporta, lahat ng nanood, nag-comment, nag-engage, nag-reach out. May mga tao pang nagbe-message para mag-contribute sa channel. Merong mga nagsasabi na hindi pa kayo magbubukas ng membership. Sa gayon guys, parang wala pa kaming oras yung mag-reschedule nga. Mag-schedule nga, hirap pa kami. So maggawa pa kaya ng exclusive content. So wag muna, hindi pa yon ano. Shoutout din kay Lowy Clips. Lagi nating ini-invite, i-guest, joke lang. Lagi nating ginagawang joke pero sana soon kasama natin ulit wala kasi nag-ye. So, kailangan natin Okay. kailangan natin ng ye ni Lowy Clips tawag dito. Meron din this year, no? Salamat sa suporta dahil nagawa natin yung first giveaway natin ng ahon. So hindi ko pala Strain Grain, yun yung username niya. So parang sabi niya, last ko siya nakausap, pag-message siya, parang papunta ata siya sa Branded or Crown Manila. Ewan ko sa alin sa dalawang shop. So bibili siya ng physical ticket para sa ahon. So congrats sa'yo ulit. Enjoy mo yung ahon. Ay, sana na-enjoy mo yung ahon kasi paglabas ito, Tapos na yung ahon. VIP ba yung ticket Tapos niya? na yung ahon. VIP yun. 2 days. 2 days yun. 2 days VIP. Mga sabi ng gagatas kamay, binibigay lang din namin yun. Nilalabas lang, palabas lang ulit. Ngayon, ang gagawin natin, medyo different from what we've done. Hindi siya review. Though wala rin tayong guest na magkukwento ng history niya kagaya. Ay, ngayon, this year din pa nangyari yun, no? Nakasama natin si Boy Tapek. Salamat ng sobra ay Boss Kiko, no? Grabe si Boss Kiko ngayon. Si Boss Anigba na yung tumatawag sa kanya, no? Sino-shoutout dun sa likod. May mga 2x2 battle na tinatawag din siya. Kiko, patapik naman muna 3 bago magsimula. Parang ganun yung ginagawa eh. So, finally, mas nare-recognize yung supporta niya. Kasi grabe naman din yung kwento niya eh. Isang live event lang din niya napuntahan. Simula na nung nanood siya. So, grabe yun. Bukod pa doon, may minor leagues pa. So, yun. Bago yung gagawin natin, which is our 2024 parang recap of the 2024 year. Yes, wrap up. Topic Squad Top Picks. Yan. So parang top Wordplay. Wordplay. Anyway, yan. So topic, top pick. So magkakaroon tayo ng konting categories and then banggitin lang natin ano yung top pick natin for the year 2024. So disclaimer, kailangan natin ito naman dahil opinion to eh. Kahit di naman sana natin kailangan mag-disclaimer dahil alam niyo naman na personal to. Sabihin na rin namin. Marami lang dense talaga dyan eh. Pero load naman. Sabihin na lang din natin, ito ay personal na preference bilang viewer. So, kung iba yung trip nyo, edi gawa kayo ng video tapos i-upload nyo. Pangalawa, ang consideration namin dito ay upload date. So, maaaring may masasama dito na baka sabihin natin ay 2023 nangyari, mga tail end of 2023. Pero, ang binibilang namin ay lahat ng videos that were made available to watch noong 2024. So, hindi sabihin, hindi rin namin dito makakount ang Ahon 15. Ahon 15, lahat ng hindi pa na-upload sa Gubat tsaka Pause Ganay dahil at the time of recording hindi pa na-upload yun. So wala ayaw pa siya. Ayaw kaming pahiramin ni Tipsy ng Time Machine. Si GL ayaw din kaming dalhin sa future. So yes. Wala tayong representante ng hinaharap dito. So ayun, umpisahan na natin ang ranking. Tapos, ranking tuloy. Hindi pala wala tayong ira-rank. Yung top lang natin for every category. Then, brief description or brief background ng explanation bakit yun yung trip nyo. Umpisahan na natin sa mga rookie. Ito, since
this year ata ang daming 1 minutes, pati yung Luzon nagkaroon pa ng leg 2. So ang daming pumasok na rookie, and nakita nyo naman mula sa 1-on-1 pati sa mga 2-4-2, grabe lalakas. Parang hindi na rin halos rookie yung iba eh. Pumasok silang pangwasakan na talaga dahil nahasa na rin sila, dami ng liga na outside flip top eh, no? So doon pa lang solid na. So umpisa natin kay Joe. Sino yung para sa'yo 2024 top pick mo for Rookie of the Year? Sa akin, hindi talaga ako masyado nakatutok sa mga rookie. Pero, isa sa mga laging napag-uusapan talaga natin sa GCC, Katana. Katana. Yes, sir. Sinasabi mo lang yan kasi magkabuho kayo eh. Hindi ko pa yun nilulugay. Pero nga tayong picture nun sa community tab. Ako nga pala, nag-post nga pala tayo nun. Pati si Ninong kayo, nadamay din eh. si Ninong Ray hinanay kila Harlem tulala tsaka Katana. Walang pero kamalay-malay nandun na siya sa flip top eh. Sino sa'yo? The E-list. Katana din. Malinaw naman. I think for a lot of people, Katana kasi siya yung pinaka nakatawid talaga sa main stage kumbaga ng flip top na marami ding beses. Tapos yung mga laban niya tumatak. Tsaka kung gumagawa siya ng sarili niyang style na para sa akin bago. Para sa akin fresh yung atake sa comedy. Pero ang pangis pa din yung mga last half ng mga rounds niya na pag gusto ko niyang tiktikin, kaya kanya tiktikin. So, Rookie of the Year para sa akin. Yun. So makikita natin scripted dahil ang sa akin din Katana. So wala pinag-usapan din, joke lang. Wala scripted. Gumawa kami ng sariling list, pero sa akin din Katana kasi dahil although magagaling yung mga ibang pinakita na ibang rookie, si Katana parang sobrang hinog na para sa main stage nung dumating siya. More parang less na yung naging adjustment niya. Meron kasing mga I would say sobrang lakas na nung sa kanya-kanyang liga. Pero nung sumampa sa flip top stage, may adjustment eh. May adjustment pa rin. Although malakas, nag-adjust pa rin talaga sila. Si Katana, yes, meron. Pero even nung nag 1 minute siya, kuha niya agad yung galaw. So, for that reason, Katana, pero maraming honorable mention, even yung mga nag-2-4-2 ang lalakas. Pero Katana ako dito. Next natin, comeback of the year. So, sino para sa inyo ang comeback MC of the year? Ayan. Sino na? Si mag-umpisa. Alamat na. Para sige, maiba ako na para maiba. Ako naman. Meron akong 3 sinulat. Ang na-narrow down ko siya, meron na lang akong 2 honorable mention. Sa akin, honorable mention ko si MR Industria dahil meron kasi siyang 2023 battle. I think isa yun sa pinaka para sa akin medyo binaba ko lang ng konti kasi nakapag-adjust siya ng konti ng 2023 papasok ng 2024, pero hindi naman take away yun yung lakas na pinakita niya ng 2024 eh. Kumbaga nagkaroon lang siya ng mas maraming adjustment time para sa akin sa 2024, pero ito na rin yung year na sobrang in-embrace style niya na grabe yung pagtanggap kay Emma. Pangalawa ko na honorable mention na CJ Power dahil nakita niyo naman yung run niya simula nung bumalik siya galing sa foreign battle niya. Meron lang kasi siyang laban din nung kay Abra so para sa hindi pa siya sobra talagang nawala. So may yung sa comeback. So ang nanalo para sa akin Saint Ice ang comeback of the year ko dahil grabing comeback ginawa niya eh. Parang rebirth ng kung paano siya nakilalang Ice Rocks. Pumasok siya sa iba't ibang liga. Nag 1 minute siya. Kumbaga dinaanan niya ulit yung proseso hanggang sa magagandang laban. Last battle na ni-review natin ay Poison versus Saint Ice. Nakita niyo naman gaano in-improve niya doon.
And then may ahon battle siya. Kumbaga grabe yung trajectory na yun. Yung comeback na yun mula 1 minutes papuntang ahon. Tinawid niya sa hindi naman isang taon yun, less than pa yun. So, para sa akin, comeback battle ay comeback MC, Saint Ice. Yosu. Sa akin si Akata. Joke lang. Di na ka makabalik eh. Makabalik eh. Pero sa akin, si EJ. EJ Power yung EJ yung sa tingin ko na sobrang parang yung dating sa akin ni EJ before, ibang-iba dun sa EJ ng 2024 eh. Parang nag-umpisa ko siyang parang tinaas sa list ng mga lagi kong pinapanood nung nag-English battle siya. Tapos move. Oo, di ba? Tapos pagbalik niya sa flip top, sobrang lakas, parang walang tapon na battle. So, siguro ganun talaga pagka mahal yung pamasahe pa uwi ng Pilipinas. Susulitin mo. Hindi ganyan, di ba? Kailangan mong galingan. Pero solid, sobrang solid nung EJ run. Pwede ngang kung pumabor lang sa kanya yung tadhana, or yung situation, kung pumabor lang sa kanya yung situation, baka malamang pa nga siya pa yung nasa finals. So, solid. Counted ba si Sinyo sa comeback? Hindi. Muntik ko na i-count pero meron siya laban na in-upload din yung Sinyo, tawag nito? Apex. Yun, sige. So, yun, kaya nagpas din ako kay Sinyo kasi parang sobrang superstar para i-consider na comeback. Yun lang muna sa akin, si EJ. Sa akin naman, binase ko sa pakiramdam ko, yung mga matagal kong hindi napanood or parang ang tagal ng last battle sa isip ko. So, unang-una, syempre, Saint Ice. Syempre, tagal na dun. Ice sucks po yun. Diba? Nakapunta natin na Pero yung comeback niya, tulad nga sinabi ko dun sa last video natin, I think, yung reaction natin sa lineup, na pagsalang niya kaagad nung main stage na battle, hindi 1 minute. Even sa 1 minute naman pero pagsalang niya kaagad, hindi mo ma-feel na lumang MC na bumabalik sa flip top, tapos may mga lumang styles pa din na pumapasok. Sa kanya wala parang parang yun nga, updated. So best comeback in parang all over kasi yun nga wala akong maisip na ibang MC na ganun na luma tapos bumalik tapos hindi mo feel na ang tagal niya nawala. Pero pangalawa din si Tipsy kasi dahil sa ingay na ginawa niya, although hindi naman talaga technically hindi na talaga as in comeback talaga na kasi may laban siya ng mga quarantine, medyo ilan din yung 2 ata yun. Tapos pero yun nga pakiramdam ko tagal na. So ngayon nung time na yun, hindi pa siya nakapagpagkalawang, tapos medyo natigil na naman siya sa mga hindi na inaasahang pagkakataon. Tapos pagbalik niya, di ba, lakas pa rin ng battle niya. Tapos yung impact niya sa audience. So yun, parang pa din, classic Tipsy di pa din. Pero yun nga, unlike Saint Ice, mapapansin mo yung kalawang kay Tipsy na pinapagpag pa rin niya na marami pa mga old school style na pumapasok. So yun, dalawa sa akin, Tipsy tsaka Saint Ice. Alright, 2. Doon niya ginawa yung chain BRRR chains. Chains. Next, para sa atin, ano ba nandito? Ito, sleeper battle or underrated battle. Sleeper battle, tawagin na sleeper battle dahil lagi naman yun yung ginagamit ni Arik na term, no? Sleeper battle, nung namili ako, dinefine ko to as hindi masyado napanood pero dapat mas marami pang makapanood. So medyo tinignan ko rin yung mga hindi napanood na video, yung depende sa views. And then ano yung quality ng laban na para sa akin hindi proportion dun sa nanood. And sige ako na muna dahil inintro ko na. Para sa akin, Everready vs Carlito. Isa sa mga alter ego battle. Kung di nyo pa napapanood, yan yung alter ego battle ni MZite versus Sayad, which is ilagay mo sa kahit anong ibang event na hindi 1 minutes headliner
headliner battle. Pero ginawa dito. And I think dahil sa, I don't know, thumbnail, pati pangalan ng video, title ng video, as of writing, parang less than 400,000 views, which could easily be more than 2M views sa saglitang panahon kung nakita nilang MZ versus Sayad yun. Grabe yung pukpukan doon, walang choke doon, solid lahat. Sayang yun. Ang runner-up ko lang ay Zenlock versus MR sa Isa Buhay. Though, 1M yun, pero yung galaw ng views ay masyado para saan mababa para sa ganong klase na battle. So, runner-up lang naman yan. Kayo? So, kung pagbabasihan yung views, sa tingin ko, yung review natin ng Balakid. Video natin ni Sleeper. Balakid versus Hindi, pero oo nga no, para sa star power na meron yung Carlito at saka Everready. hindi mo alam kung ako kasi dahil nga ang panonood ko ng Flip Top hindi talaga panonood, mostly is stream siya. So parang ang pangsulit ko talaga ng download is yung matagal. So baka naging factor yung iksi nung laban. Kaya meron kasing mga audience din na yun nga no, natitingin dun sa haba nung laban para masulit yung kanilang investment ng ng interest dun sa panonoorin lang video. So most likely baka yun nga yung nangyari sa Carlito Everready. So para sa akin yun din yung yun yung pwedeng sleeper. Pati bagong concept di ba yun ba yung pinakaunang yun yung unang secret battle, unang alter ego battle, si Everready versus Carlito. So siguro pag nag-pick up na rin yung format, baka mas panoorin, pero for me hindi pa sayang yung battle. Sige, yun din muna sa akin. Sa akin, I think hindi ko ma-consider na sleeper battle yung alter ego battles kasi siya by design siya na para konti lang talaga yung manood. So ibahin mo yung pangalan, ibahin mo yung nasa thumbnail. Kumbaga, siguro ginagawa ni Arik para sa mga tunay lang na pinapanood lahat. Parang rewarding yung mga manonood na na para rewarding for those na papanoorin talaga lahat ng battles. Kasi ako din naman di ko pinapanood lahat lalo na pag di ko kilala yung pangalan. Pero ang pinaka sleeper battle for me ironically is Casper versus Andros. Kasi para sa akin ito yung pinakamagandang introduction hindi lang sa mga bago pati din sa ibang liga. Na parang pag napanood mo to, mako-curious ka. Uy, ano yung binabanggit nila na na Pulo, Motus? Tapos meron sa Motus na may meron doon? Tapos ang gagaling nila, ang lalakas nila. Tapos ang ganda ng laban, sobrang ganda ng laban. Konti lang yung views. Kaya ito yung pinaka sleeper battle of the year para sa maraming magandang laban sa 1 minutes, guys. Try nyo manood ng 1 minutes. Maraming sige nga. Laban. Puro ganun ida-download ko today. Manawa ka sa 1 minutes. Next natin ay para sa inyo, underrated MC of the year. Okay, of the year. Sige, si Diles na muna. Ako sa akin, Fruz talaga. Lagi ko nababanggit sa mga reviews, lalo ni sa battle niya, tsaka sa sobrang underrated ni Fruz. Hindi lang of the year, feeling ko the entire liga. The entire history of Flip Top na kasi high quality yung mga niya. And mas naging solid pa to para sa akin nung na-review natin yung Balakid Fruz kasi akala ko ngayon lang siya ganito pero doon pa lang pala ang gaganda na ng mga pinipili niya para i-multi na mga words. Pati yung mga punto, sobrang nakakatawa talaga na. Natutulugan natin, no? Sobrang effective ng pagpapatawa niya na, kasi kunyari, di ba, pag style clash, isang joker, isang technical, mas mapapansin mo talaga yung joker kasi nakakatawa. Ipagsamahin mo yun sa isang tao. So, matatabunan talaga yung pagiging technical ng tao kung effective siya magpatawa.
Pero pag sinuri mo talaga, sobrang effective ng pagka-technical niya. Sadyang mas malakas na talaga yung jokes niya. So ibig sabihin, yung dalawang element ng battle rap na yun, nagagawa niya na top tier siya doon sa pareho. Pero yun nga, yung mga nabibigay sa kanya na yung recognition din sa kanya. Kaya feeling ko din napasok siya dito sa three-way battle against Tipsy tapos M-Site na parang established siya talaga para lang ma-cement na talaga yung pagiging one of the goated MCs ni Bruce dito sa liga na hopefully after ng ahon hindi na siya underrated. Okay. Ikaw, Jozu? Sa akin pakiramdam ko lang to, no? Para hindi naman ako mag-agree sa Fruce lang. Kasi malapit na ako maisakay ni Diles sa Fruce Wagon. Sa Fruce Wagon. Tsaka yun nga, diba? Base nga din dun sa review natin nung nakaraan. Galing nga naman pala talaga ni Fruce pero natutulugan. Pero kung ako, sa pakiramdam ko ng mga na panood ko pero sa tingin ko hindi masyadong na-appreciate this year. Though marami naman talaga na-appreciate. Pero sa tingin ko meron pang mas igagandang appreciation para kay Batang Rebelde. So, yeah, agree. So, parang na-appreciate ko siya nung laban nga nila kay Tipsy. So, merong pang ibang category dito sa video natin na to na parang either nasa runner-up ko lagi si Batang Rebelde. Pero before natin ginawa itong review na to, parang sabi ko, parang wala sa listahan ko lagi si Batang Rebelde ng mga go-to ko na papanoorin. Pero this year, yung ginawa niya kay Tipsy, so parang doon ko siya nalista. Doon ako nag-umpisa na bumalik sa ibang laban niya. So sa tingin ko, mas maraming appreciation pa kay Batang Rebelde sa mga susunod. Nice. Buti pinauna ko kayo, no? Ang sagot ko kasi kagaya kay si Diles kanina may dalawa. Ako dalawa rin sinulat ko. Hindi ako makapili. Fruce at BR lang din. Fruce on one hand, siguro dahil ngayon may three-way, mas ma-appreciate na siya. Kung pwede na, kumbaga mas may avenue na para ma-appreciate siya. BR, sana mas mabigyan pa ng attention yung kung paano rin siya gumagawa. Gets ko rin naman kasi parang dati lumang panood ko, hindi ko pa nakikita na talagang parang may pigil pa sa akin kay BR. May mga times na para sa akin flat yung performance, may flat sa sulat, alam mo, minsan pilit na rin. For me. Pero habang nanonood paunti-unti, isa rin siya sa parang nagmamatch kay Fruce in terms of consistency. Parang hindi ka makita rin ng, alam mo yun, sayang na BR battle, lalo na itong mga nagdaan na upload. And sabi nila BR, ito hindi ko na finactor sa sa opinion ko, pero sabi nila BR battle sa Gubat or Pax Ganay is one of his best. So may lalakas pa siya. So kumbaga pinrove niya doon na may lalakas pa siya. And sana mas matutukan pa. Okay, next category natin ay ano ba nakalagay dito? So tapos na tayo sa rookie, comeback, underrated, sleeper. So, most improved MC of the year para sa inyo. Yan, most improved. May most improved ba ako? Para tayong NBA. Yan, parang NBA format natin. Meron. Ako napili. Meron ka. Okay. Ikaw naman una. Sige. Sa akin si Vitroom. So, okay. Inamin ko na to sa mga ibang mga naunang reviews natin na hindi ko talaga masyadong nasasakyan dati si Vitroom. Lalo na nung small room. Parang nakokornihan ako doon sa or hindi naman nakokornihan. Nababado yan, nakikringe ako dun sa way niya mag-deliver dati. Pero ngayon sa labas, parang sobrang patok nung galaw niya. Parang feeling ko sa small room, parang nababado yan ako dun sa mga moves niya. Parang hindi, kumbaga parang dancer na dalawang kaliwa yung paa. Ganun yung or hindi or medyo harsh yun. Parang magaling sumayaw pero sa tingin ko hindi
hindi maganda tingnan. Ganun yung pakiramdam ko sa kanya. Walang pitik, hindi parang walang swag. Walang swag. Walang swag. Parang ganun yung nararamdaman. Pero dun sa Vitroom form ngayong 2024, parang nakawala na siya dun eh. Parang wala nang awkwardness. So, tapos ewan ko, baka ngayon ko lang din talaga siya sinusubaybayan. Pero ang galing niya pumili talaga ng angles. Nabilib ako doon sa way niya sumilip ng angulo versus sa mga nakalaban niya this year. Talagang durog yung so for me, from that na appreciation before sa kanya na parang hindi ko siya masyadong na nagugustuhan. Tapos this year, nasakay niya ako sa ako sa bandwagon. So, yun. For me, malaking props kay Vitroom sa ang tawag doon? So, ang lumabas siya sa box for me eh. Yun yung naka-best description ko sa kanya. Okay. Kayo? Ako naman. Ako improve Slack 1. Yan, di ba? So, surprising para sa mga sumabaybay mo simula ng mga bilang isang Slack 1 doubter. Pero kaya ako din siya. Bumabawi ka sinasabi ko lang to kasi nagawan tayo ng content ni Slack 1 tapos napagalitan tayo sa Reddit. Yan. Sabihin nyo kung sarcasm yan, ha? Ay interpret niyo na lang. Baka di niyo pa rin alam, ha? Ang hirap na. Anyway, kaya din ako naging doubter noong una kasi grabe yung talon ng quality ng sulat tsaka ng performance tsaka yung pagkakatahi-tahi. So kung sa lang talaga, kung yung difference lang ng past performances dun sa ginawa niya this year, para sa akin Slack 1 yung pinakamalaking agwat. So para sa akin siya yung most improved. Okay, nice. Sa akin meron akong 3 sinulat. So, pero para sa akin, sino ba sa 3 na to pinaka-top pick ko? Ang una kong gagawing honorable mention si Manda Baliw. Manda Baliw ay grabe nag-evolve din yung style niya, no. Una ko siya napanood, Sunugan. Para siyang breath of fresh air dahil naibalik niya yung ironically fresh pero naibalik niya yung lumang flip top. Parang nag-joke tapos puro ganun. Until such time na parang naging dragging or minsan parang pilit na yung iba. So na-feel ko doon lalo na nung may early days niya sa flip top na parang wait lang, parang nako-cornea na ako. Pero yung simula pumasok naman siya ng flip top, kada laban niya nag-upgrade siya. May mga tinatanggal siya, may mga pinapasok siyang bago, may nire-refine siya. Pinakamagandang form nitong huli kay Katana. So nagandahan talaga ako sa ginawa niya. Sa dalawang to, di ako makapili pero Slack at Fit lang din tong nandito sa listahan ko. Para lang ako nagsasummarize na siya sabi nyo. Pero sa akin Slack 1 sa most improved. Kasi nanonood na rin ako kay Vit dati. I think yung more of audience yung kay Vitro. Hindi sa skill. Yung agwat ng sulat. Hindi agwat ng sulat. Sa akin yung Slack 1, iba talaga yung Slack 1 sa quarantine. Tapos yung Slack 1 na nagsimula nung may crowd na sa flip top. Pero parang kulang na lang magpalit ng pangalan, no? Parang gano'n yung parang gano'n. Pero last year kasi 2023, inano ko rin sa most improved. I mean, yung talon ba ng improvement niya sa 2023 same dun sa quarantine. Dun sa 2023 medyo para sa akin may traces pa nung sa quarantine eh. Konti. Yeah. Pero yung ngayon po siya iba talaga eh. Tapos let's say nangyari man o hindi nung ginawa niya tayo ng review. Pero doon ko lalo nakita na, alam niya sinasabi niya, putik. Kung paano siya mag-explain, kung paano niya yung logic ng ginagawa niya. Kundi, ano lang talaga to. Ayaw niya lang talaga ng walang crowd. Yung kagaya nung sinabi niya, diba, parang may explanation siya doon na
nag-promise ako kay Arik, pag lumabas na tayo ng quarantine, ibang Slack pa na yung makikita mo, and dineliver niya talaga yan. So iba talaga yung performance niya na pinakita ngayon. And lalo na ngayon, mag-ano sila, mag-2x2. I think ibang klase ulit yung may papakita niya doon. So para sa akin, most improved ko ay si Slack 1. Next natin, most entertaining battle para sa inyo. Yan, most entertaining battle. Sige, go. Para sa akin, tayo, feeling ko Para sa akin, ano yan? Cripply versus Fruz. Okay. Entertainment value, sobrang taas. Yung jokes ni Cripply. Tapos yung mga multi ni Fruz na may jokes din. Sobrang entertaining sa akin. Ito yung isa mga battle na kaya kong panoorin ng paulit-ulit kasi entertaining siya all the time para sa akin. Okay, ako na next kasi pares lang kami sagot. Bruce Cripply din yung nilagay ko. So, ang laban ni Tupac at Johnny Snoop Dogg. Ang daming high points ng battle na yun na enough for you to rewatch, and then kahit alam mo yung babagsakan ng joke, putya, matatawa ka pa rin. Honorable mention ko, hindi ko na sinama dahil medyo technically 2023 siya, pero Smuggler's vs. Sharon. In-upload siya ng January 1, 2024. So borderline talaga. Pero sobrang entertaining nun para sa akin dahil bukod sa style clash, magkaiba ng lengguwahe, doon mo rin makikita na may yung lawak pa ng field ng battle rap na hindi yung ginagawa ni Sharon, medyo less pa yung gumagawa sa atin. Nakaka-connect yung crowd pa rin kay Sharon. Tapos si Smuggler's dala niya pa rin. Parang si Smuggler's yata yung hindi kailangan magpagpag ng kalawang, putya. Pagbalik niya lang, direkta lang. Tapos, di ba? Hindi mo mararamdaman na tagal. Walang sobrang tagal na niya nung hindi bumaba. So talaga entertaining. Isa yun sa may, alam mo yun, may dala niya si Baby Jan. Pero normally dapat magki-cringe na ako, pero di nakatawa niya ginamit eh. May mga ganung moments doon na talagang swak pa rin. Yun. Go! So mangungopia na lang din ako. Hindi, joke. Pero ang hirap kasi pagka entertaining, parang anong klaseng entertainment, di ba? Pero kung talagang yung madali mo lang talagang papanoorin tapos masasakyan mo, ayun nga, Cripply tsaka Fruz. Parang nung nakita ko yung listahan na kailangan nating ng entertaining, ang pumasok talaga sa isip ko, Cripply. Tapos kinailangan ko bumalik sa listahan ng mga uploads this year. Sabi ko, ito lang pala yung pwede kong ilagay na Cripply na laban na nandito for this year. And plus, si Fruz pa yung kalaban, di ba? So, naging masyadong makulit yung laban na yun. At ang dali-dali niyang panoorin. Natalo pa si Cripply doon. So, ibig sabihin, ganda ng pinakita. Yun, di ba? So, doon, malapit na talaga ako masakay ni Diles sa Fruz. Mandela. Last four na lang. Papunta na tayo sa medyo mahirap talaga. Next, rebuttal of the year. Ito, rebuttal. Para sa inyo, tumatak na rebut. Easy choice din for me. Sige, una ka. Ano siya eh. Ako una na ako kasi easy choice to sa akin. Lagi ko to sinasabi. And yung rebuttal niya, ito yung na-miss ko dati na rebuttal sa gitna ng round. Hindi dun sa una na parang naka-portion ka. So, yung talaga yung kay BR, yung nirebat niya yung action ni Manda Baliw. Sa kanya, invento lang. Ano ba yung panghuli kong line? Yan! Ganyan ang ginagawa niya. Walang kwentang technique, par. Nandi-distract kasi foul. Doon lang siya nakaka-technical. Kita nyo? Yung ginawa niyang physical, niribat ko ng lyrical. Ganun ako kagaling, brother. Para kang nag-shopping na ditinigyan yung presyo, kaya nagulat ka sa counter. Yeah. O yung walang kwenta par. Diyan lang siya, nang de-distract kasi diyan lang siya nakaka-technical. Tapos sinundan pa. Although, yung rebat na yon malamang pre-mid yun, obviously. Tapos sinundan pa niya ng nagulat ka sa counter. Parang, ano yun?
parang lyrical. Pumunta ka sa counter ng kasi parang sa counter ka nagulat, something like that. So, yun yung pinaka-tumatak kasi sa akin. Tsaka yun nga, hindi siya yung typical na rebuttal na, although kung yung typical na rebuttal yung freestyle, marami akong malalagay. Pero, dahil ito yung pinaka-tumatak, tsaka technically rebut siya kasi kailangan may gawin si Manda para yan. Sugal no? Sugal yun. Sugal na sugal. Tapos nag-pay off pa. Yun, kaya nag-agree din ako na underrated pa rin si BR dahil dun sa repat din eh. Solid. Sobrang solid. Okay. Sige. Ikaw na, Josu, baka baka kapare-parehas eh. Tingin ko iba sa'yo eh. Sa akin, meron akong dalawa na nilista dito. Pero meron akong BR din sa akin. Natin yung isa dyan. BR din yung isa ko. Pero sa tingin ko, ako lang pipiliin nito. Tuwan-tuwa kasi ako dito kasi nga, sobrang ganda ng scheme ni Tipsy dito, yung countdown. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tapos, biglang ang rebat dito ni BR. Ayos, lakas magbilang. Gago, di mo ba alam marami ng ligang nagsulputan dyan? Pero hanggang ngayon, flip-top pa rin yung number 1. Yung ang dami ng ibang liga pero flip-top pa rin ang number. Gusto ko siya kasi meron siyang meron siyang crowd. Pinapaano niya yung audience. Oo, kasi di ba tagal sinetap ni Tipsy D na sasakay yung audience dun sa scheme. Pero siya yung rebat niya kasama rin yung crowd. Yung flip-top pa rin yung number. Sobrang talino na gets agad ng audience yung rebat. Tapos sumigaw din lahat ng audience. Number 1, di ba? Galing na, ganda na. Yun yung pinapahulaan niya yung dulo ng rhyme eh. Kaya, di ba ang setup ni Tipsy D doon na ganito mag-setup, kailangan gets ng audience yung rhyme. Tapos siya, flip-top pa rin ang number 1. Ganun yun. Yun. Tapos, para sa akin yun yung rebat of the year ko. Pero gusto ko din yung Pocari Sweat ni JD. Kay GL. Solid kasi noon kasi brands ng tubig yung ginamit niya. Tapos ang rebat niya, naka-rhyme, yung hawak niya. Tapos brand. Di ba? So, for me, yun yung honorable mention ko sa runner-up ko sa... Sobrang bilis mag-isip din talaga nito mga to. Isipin mo, hawak niya pa dun eh. Talagang yun naman talaga yung niya hawak. Okay. Ako naman. Honorable mention ako mag-start. Sa akin, setup din. Yung kay Husky, kay Acer. Tarantadong Husky yung Sabi niya... Hindi yun... Ha? This year ba yun? This year yun. Sa same event nung kay Poison versus EJ. Sabi niya, diba, parang last line niya is, okay, panoorin natin yung mag-audition. Dapat ganap na ganap, ha? Tapos action. Tapos kahit anong gawin mo doon, ibabalik lang sa'yo. Makakipapalakpak. Perfect. Parang tagal-tagal mo sinulat tapos ginanon lang, di ba? I mean, may mga klase ng rebat na... Pero ang lakas ni Acer dun, di ba? Tapos sobrang lakas nga. Ganun lang. Parang pinagtawanan tuloy bigla yung round na parang, kumbaga sa pag naglalaro tayo, dutang-duto. Alam mo yun? Parang, bigay na bigay, di ba? Tulog ka na. So parang sa akin may ibang skill yung mamili ka ng angle na i-rebat, pero iba rin skill na ma-pull off mo yung ganun lang yung sasabihin mo. Parang yung kay Emar, yung isang word lang, wow, wag naman. Wag naman. Mga ganun, di ba? So magandang yan. Next ko ay si BR Trap. Honorable mention ko yon. Yung trap niya kay Manda, yung sinabi rin ni Diiles. Sobrang lakas. Pero para sa akin, nilagay ko dito si Shernan. Pinapatumba ako ng 3GS.
Yung kaya ko tumayo mag-isa. Pala. Okay, so... Yun na. So yung kaya ko tumayo mag-isa, sa sobrang ganda ng rebat, kala na nag-away-away na yung lahat. Diba? Nag-aaway na parang putik. Tapos alam mo yung kaya, paano niya na-take advantage yung situation. Nung hinawakan pa siya ni Sinyo, nadagdagan niya pa. Kasi meron na talaga siyang iniisip habang nagsispeed si Sinyo na, sige, malalaglag ako, tapos tatayo ako mag-isa. Pero nung hinawakan siya, huwag mo akong hawakan. Diba? May ganun pa siya na ipasok niya pa yun na talagang yung round 1 ni Sinyo na sobrang lakas. I think kahit yung rebat niya na yun, ibang klase. Natanggal niya yung kalahati ng round ni Sinyo about so yun. Para sa akin, rebat ni Shernan yung hey, last 3. Okay, ito naman. Memorable, most top pick nyo for most memorable line or scheme na ginamit sa battle. So I think dito magkakaiba-iba na rin talaga siguro tayo na sagot. Ano na to? Preference. Ay, nakamute ka, Joshua. Ayan. Okay. Sige, una ka na. Gusto ko sanang isagot dito yung isa ka lamang munting apoy sa gitna ng Ice Age. Pero baka most memorable lang tao sa iyo 'yun. parang top of mind ko yan parang imagery of the year ko yung isa ka lamang munting apoy sa gitna ng Ice Age. Pero since na-review natin to, this year ba 'yun? Hindi ko alam. Ang MZite pa sinasabi Ano ba yan? Sabihin mo muna. MZite MR Industria. This year yun, no? Tama Di ba this year yun? No, this year lang. So, sobrang favorite ko yung scheme niya doon na bunga ka lang ng sama ng loob na pinitas ni Eva at Adan. Ang kaso, bunga ka ng kamangmangan kaya hindi ka kinagatan. Itinapong kat na bulok, inugat, tumayog, naging ganap na puno. Pinutol, sinunog, inuling, naging lapis na mga estudyante ng ayaw matuto. Yung nag-ugat, diba? Yung nabulok. Puno, diba? Tapos Yung MR. Oo, sinunog, naging lapis. Tapos ginamit ng mga estudyante ng ayaw matuto. Estudyante. So sobrang favorite ko yung ginawa niyang scheme doon. Kasi sobrang lapat sa style niya, sobrang lapat sa kalaban. So for a left field style, tapos ganun ka direct, tapos ganun katindi yung imagery at saka lalim nung sulat. For me, yun yung parang isang perfect na scheme na ginawa ni Emar para sa kalaban. As in talagang babakat yun kay MZite kasi parang sinulat talaga. Kahit tayo nung hinimay natin yun, tuwan-tuwa tayo dun sa binibigay niyang imagery. Tas ayun, so parang for me yun yung isa sa mga pinakamagandang scheme this year. Na parang na hindi ako na parang mabilis kong mare-recall. Do hindi ko memorize yung buong linya. Pero favorite kong pakiramdam yun. Parang kung isa sa mga pinakamalakas kong topic ngayong taon. Yung ginawa ni Emar na yan. So, kayo ba? Sige, ikaw na. D-list. Ako memorable. Kung pagiging memorable din naman ang pag-uusapan, ang pinaka-tumatak sa akin yung kay Fruce dun kay Ripley na yung ng estilong Frozen. Ika'y super late bloomer. Third year high school ka na nung matutunan mo yung close open. Ang bawat linya mo, wak, laban sa tira o swak. Sure ball, molten. I got full control, man. Ito'y crucial moment para sa akin, poor opponent. Panay lang to, puntong low end. Kaya sa yung humor, no thanks. At ang yung destiny, maging dead MC at eto na, yung post-mortem. Kung naging drug deal tong aming battle, tablado siya sa akin kasi tustong scorer, kilala kang bugok, di makakalusot pagkat rules ko golden, mala New World Order. Tulong, Topper! Wala sa Fruce Frozen na yung multi. Yung multi. Yung buong multi na yun na nakalapat dun sa Fruce Frozen. Kasi haba nun eh. Tapos
natatuwa pa ako dun sa mga parang dun ako amazed sa mga choices of words ni Cruz. Yung close open, tapos meron pa dun sa dulo, tulong topher, di ba? So parang lapat din, no? Nakalimutan kasi multi siya eh. So dikit na dikit din sa utak ko yung mga rhymes na yun eh. So yun yung pinaka-memorable na scheme para sa akin. Okay. Next, maganda, magkakaiba tayo sagot. Nakita ko yung sa akin, may sagot ko eh. Honorable mention ko, timeless rebut round ni GL kay EJ Power. Kung paano sila naglinyahan ng angle tapos na ano niya sa timeless. Although nung binabalikan ko puro ganun din naman si EJ si GL medyo puro timeless ganun. Next honorable mention ko yung flip top sign language na line ni Beatroom. Siya memorable dahil nga kung paano niya ginawa yung gesture. Honorable mention ko rin yung may power na ulit kasi ngayon ko lang nakita ginawa yun eh kay EJ Power. Tapos ang most memorable line or scheme ko ay MR din. Pero hindi yung bulok. Ito, sabi niya, kasi papunta ka pa lang, Sen. Papunta na ako ulit. Yung daan mong binaybay ako ang bumutas niyan pabalik. Kaya nga tama ka ng landas eh. Mali ka lang ng armas na bitbit. Didigma ka ba naman sa kagubatan na ang dala mo yung pamingwit? May sakit ka sa isip! Yung daang binabaybay mo, ako yung bumutas niyan pabalik. Yung papunta ka pa lang, ako papunta na ulit. Kay Zenlock. Yung daang binabaybay mo, ako yung bumutas niyan pabalik. Tapos kaya nga tama ka ng landas eh. Mali ka lang ng armas na bitbit. Tapos didigma ka ba naman sa kagubatan ko ang dala mo pamingwit. Pucha. Parang nasa ako niyan eh. Nalimutan ko nasaan ako pero napatigil ako. What? Ano yun? Inulit ko ulit. Tapos talaga nagmarka siya. Para sa akin yung pagmarka niya is parang yung nire-recite ko lagi kay Sayad yung sabi gawin mo lang, dapat mong gawin parang wala nangyari. Yun yung effect niya sa akin na kay MR na galupit nun. Grabe yung ginawa niya. So, yun yung sa akin. MR din pero ibang league. Tamod lang kita na may pangaral eh, no? Dalawa na lang. Ito na. Dito na tayo mababash. Battle of the year nyo. Battle of the year. Battle of Top the year. pick for Battle of the year. Sige, ako na mauna para ako na una mabash. Okay. Sige, pili na ako ng Ako, pinili ko yung Battle of the Year based sa performance ng bawat MC. Based sa dami ng para sa akin ay angles na bitbit at saka effectivity ng material. Binase ko rin sa gaano siya ka-replayable para sa akin. Kapag nadaanan ko siya, gusto ko siya panoorin na siya lakas pa rin talaga, ganun. Battle of the Year ko ay GL versus EJ Power. So, although maraming iba't ibang sobrang lakas na battle na pwede mong kuhanan, parang kahit sa akin medyo dry spot yung Family Feud ni GL. Ang ganda ng palitan nila ng angle. Kung paano nila nilatag yung angle sila para talaga silang nag-uusap, nagsasagutan. Yung points nila yun dun umiikot. So parang nagkaroon sila ng Venn diagram na ito yung mga paglalabanan natin. Tapos pagalingan na ng mangumbinse. So sa akin, GL versus EJ Power. Okay, sige. Ako sunod. Okay. Meron akong 3 linis na eh. Lahat ni-review natin. Pero okay. Dahil superstar na si Inyo at si Shernan, hindi ko na yun ginawa ko na lang na pangatlo. Pero sobrang gusto ko din talaga nung MRM side. Kasi parang for me, kahit anong era ng flip top pwedeng panoorin yon. Yung MRM side.
Pero, ang Battle of the Year ko, Slack 1 Ruffian. Yun yung ano. Wow! Sa tingin ko kasi kung babalikan ko, yung hanggang ngayon nasa download. Ruffian ba na-review natin? Hindi. Hindi ba natin? Vitrum natin. Vitrum Slack 1. Oo, di ba? Hindi pa wala natin siya ni-review. Pero, ni-review natin yun. Pero hanggang ngayon, nasa downloads ko kasi yung Slack 1 at saka Ruffian na video na pagka sa trabaho. Muna. Kailangan ko ng kailangan ko pala? Correction pala, no? Dun sa Slack 1 Ruffian, na parang nabanggit ko na yung binanggit na Bara sa Lalamunan ni Slack 1. Nasa kanta na siya pala. Ni Ruffian nung ano na yun. Pero may nag-comment na nung time daw na yun, hindi pa release yung kanta na yun ni Ruffian. Pero, si Slack din sinabi niya yun. Na wala pa daw kahit anong ganun na record na lumalabas ever si pero Slack. Yun nga parang ang di ba? Parang ang sama naman. Yun yung kantang ginamit dun sa intro na yung mismong portion na yun meron para sa Lalamunan na ba? Na parang nagtataka siya bakit niya. Yun yung ilalagay na kanta ni Hindi ko na inabutan yun dun sa review ni Slack sa review natin. Pero ayun, correction sinabi lang. Sinabi niya yun doon. Mga kapwa ko doubters dati. Yun, hindi wala pa pala yung kantang yun nung time na yun. Okay, tuloy-tuloy. Bakit Slack 1 Ruffian? For me, parang sobrang breakout na performance para kay Slack. Tapos sobrang malakas na Ruffian yung kalaban. At saka yung pakiramdam pag pinanood mo yung laban na yun, yung kahit hindi ka rapper, mararamdaman mo yung natatransfer yung energy na kung paano dinescribe ni Batas na sarap gano'n. Batas ang nag-review noon, baka doon mo na oo. baka doon nasamo na sinali ko yung sarili ko doon. Pero kung para sa akin ganoon yung masasarap na battle na kahit kasi hindi ka rapper, for example, you're someone na isang beses nag-speak na sa stage or nag-perform na in any performance, mararamdaman mo yung transfer ng energy ng audience papunta dun sa tapos ikaw as a YouTube viewer, mararamdaman mo yung energy ng laban. So for me this year, kung merong ganong laban na sobrang sarap panoorin, Battle of the Year ko talaga yung Slack 1 Ruffian. Slack 1 Ruffian. Solid din kasi talaga. Doon din yung diba, yung sa dami ng sinabi kong tama, pinokus niya yung mali. Dapat doon yun, diba? Okay, tama. Poseidon. Kanino ba ginamit yung Slack 1 yung Bermuda? Kay pangalan nun, Charisma ba yun? Oo, tama. Charisma ba? Or basta sa yun, ibang stage yun. Or ko sa dalawa, yung parang nawala kasi may Bermuda. Tumampa kasi sa Bermuda. Diba sa sobrang feeling ko sa sobrang lakas nga nung laban na yun, sobrang mix nung may mga doubters na lumabas, diba? Lalong umingay yung mga doubters. Pero solid. C9 pala, C9 kalaban. C9. Okay. Yun yung mga nanggalawan ng diba ganun yun yung lagi-scheme sila ng ganun. Kitaan ng galawan ganun na anyway yon. So Ruffian Slack. Okay. Go. Ako Battle of the Year para sa akin Poison 13 versus EJ Power. Sobrang linis ng laban na yon. Grabing lakas ni Poison doon. Poison na masaya. Kaso maikli lang yung rounds. Pero yun nga, despite maikli yung round niya, grabe pa din. Sobrang solid ng sulat niya doon. Pero doon naman biglang nagpakilala si EJ na 2024 na parang boom, ito yun. Tapos sobrang ganda lang ng laban kasi unexpected siya for me. Kasi syempre, di ba, coming into that, Poison ka kagad Ang last performance pa ni EJ nun, bukod sa foreign battle niya, Abra,
Tama ba? Bro. Iba yung huli niyang laban doon na medyo ano pa siya doon, ilang pa siya doon na medyo lumang flip top pa yung sinalang niya doon. Tapos biglang pagpasok niya nung EJ Poison, sobrang lakas. Tapos di ba yung may pagpatay pa ng ano. Tapos nagmamatch pa yung mga sulat nila na parang nare-rebat ni EJ yung ano, yung mga punto ni Poison na nanalo sa blackout, yung mga ganun. Pero yun, para sa akin yun. Nanghihiram ka ng mukha kay Killua. Yung asong yung asong binerd. Okay. Last na tayo. Ang top pick nyo for MC of the Year 2024. Yeah. Meron ako tatlo dito eh. Yeah, ako na. Tapos sa inyo, isa lang sa akin. Kakatapos lang kasi ng review natin eh. Poison 13 talaga for me, 2024. Yung run ni Poison, manalo matalo, solid ng pinapakita. And hindi lang sa flip-top kahit sa ang liga, solid lahat. So kumbaga parang kung magbibilangan tayo ng battles sa 2024, palalo na agad si Poison dyan eh. Pero hindi lang siya nagpaparami ng battles kasi ano talaga. Although hindi siya yun nga, kahit nalaglag siya kaagad sa isa buhay, you can argue na ano kasi, pero yung mga sumasali ng isa buhay, hindi na sumasali ng ibang battles eh. Hindi na papahinga na eh, no? Outside ng isa buhay, nag-focus doon. Pero yung ginagawa ni Poison ngayon na, alam mo yun, ang daming battles, parang tatabuan, sobrang solid. Tapos, ang lakas lahat ng battles niya, parang binibreak niya yung limit ng naiisip ko as an audience na kayang gawin ng MC. Na inisip ko kasi, basta pag may laban yan, focus yan dyan. Pero hindi, ito Poison, dire-diretso, tapos nga, malalakas lahat, hindi nagpapapaya kahit sa ito. For me, Poison 13, MC of the Year 2024. Nice. Ako next. Sige na. Ako naman, context, no? Flip top lang ako. Wait lang, naglalag. Naglalag ka. Wait, naglalag ka. Wait lang, naglalag ka. Naglalag ako? So ako to. Oo. Actually, kanina pa. Ay, talaga ba? Wala naman so, naman. Yung maglalag. Unstable. Yan, check. Sige, ikaw muna. Ngayon, pero okay na ngayon. Sige. So sa akin, context, no? Flip-top MC of the Year lang yung sa akin kasi okay. Hindi ako masyadong nanonood pa ng ibang liga. So, for me, meron akong tatlo na nilista. Dapat may top ka dyan, ha? Siyempre, meron akong okay. Pwedeng wala. So, solid EJ Power. Hindi lang comeback yung ginawa eh. Talagang sinunog talaga yung lahat ng dinaanan niya eh. So, isa sa mga runner-ups ko si EJ. Tapos, syempre yung dalawang magtatapat sa isa buhay. Okay. So ngayon, kailangan ko pumili, di ba? Most likely yung iba i-discount na si GL. Kasi, ayun nga, parang nabanggit ko nung last time, parang Russell Westbrook na sobrang tad-tad mo na sa stats, kabawasan na sa'yo pagka lesser yung nadi-deliver. Diba? Ganun. Tapos, pero sobrang solid pa rin. Mahirap yung ginagawa ni GL eh, para maging consistent. Tapos si Vitrum yung isa na walang laylay na performance sa mga laban this year. Tapos durog pa lahat ng kalaban. Pero kung kailangan kong pumili ng isa doon sa tatlong yun. Actually, lahat pala sila isa buhay, no? Oo, lahat. Kailangan kong pumili ng MC of the Year ko. Vitrum. Vitrum ako for this year na hindi yun kabawasan kay GL. Nagkataon lang na ayun nga, siguro mas pinapaboran ko ngayon yung yung atake ni GL. Ni Vitrum. Sa tingin ko kung maglalaban talaga silang dalawa, pag nadali siya ng saksak ni Vitrum, ganun kalakas yung mga saksak ngayon this year ni
ni Vitrum. So, pero si GL sobrang dami humiwa. Ganun yung ano. Pero, okay. Let's go Vitrum. let's go. Okay. Kaya panalo, no? Pag na-upload to, may panalo na eh. Oo nga. Ito, sa akin, nakakatawa kasi may mga kategory ako nilagay. Tapos yung dalawang kategory ko pareha sa inyo. Meron akong for flip top, meron akong including other leagues. Tapos meron ako na tawag na to, including buhay. Nilagay ko dito including buhay. Pero pipili pa rin naman ako isa. Nilagay ko dito sa kasama ibang liga, Poison din talaga. Kasi pinapanood ko siya, even yung meron siyang sinalian na ano ang pangalan nun? BRB. Basta sa Bataan, sobrang maliit na liga lang. Tapos yung kalaban niya, parang ewan ko kung dapat kang matuwa kasi bugbog na bugbog ka. Pero nakalaban mo yung ganong klaseng Poison sa ganon na minor league. Parang ganon ka pa rin pinaghandaan. Walang hindi ka tinipid, alam mo yun. Same yung preparation na binigay sa'yo. So honor yun. Pati yung sa Puloy, sa Frozen ba yun? Basta yun. Basta, I mean, grabe siya maganda. Lakas si Poison. Flip top ko ay Vitrum. Para sa akin, GL ay MC ng batch niya. MC ng batch niya. Yung kumbaga, hindi siya MC of the year para sa akin, pero MC siya nung batch nila na pumasok. Pero sa year mismo, yung impact na nangyari, impact si Vitrum. Dahil ano ba parang breakout year din ni Vitrum. Although nagkakaroon na ng remnant tuloy. Nagkakaroon ng signs of it yung last year na nag-iiba siya ng style, nag-update siya ng style. Ngayong year talaga sobrang confident na siya sa stage, 'di ba? Gano'n siya, nagtatalon siya. Tapos napanood ko pa yung flip top, yung isa buhay teaser ng finalist. Si rekta niya naman niya sinabi, sige na, ako na kinuha ko na lang yung role ng kontrabida. And I think dun sa decision niya na yon, napanindigan niya yung gusto niyang gawin, gusto yung role niya na yon. And then sa buhay, nilagay ko si Mzite. Buhay meaning MC plus kung anong ginagawa sa loob ng hip-hop scene. I mean MC of the year sa hip-hop scene. Dahil this year naging matunog yung Motus. This year marami din siya atang laban dahil sunod-sunod. May laban din siya sa ibang liga. Nabanggit niya siya rin nag-edit lahat ng video nila. So lahat, I mean yung kung paano niya pinagsasabay-sabay lahat yun. Tapos yung mga laban siya na sabihin na nating, sabi niya kasi experiment nag-experiment siya ng mga style, sunod-sunod yung laban niya, pero hindi naman siya naging mahina I mean okay, may talo siya, pero hindi naman siya naging mahina, naging malalakas pa rin yung mga laban niya. Most notably MR Industria, tapos magti-three-way pa siya. I think ganun kasipag, kung hindi ka man MC of the year, pwede kang employee of the year. Diba? Yung parang ganun ka kasipag, ilalagay yung picture mo sa pader dun sa contributions mo to the scene sa liga alone. Pero para sa akin, ang MC of the year ko Poison 13 pa rin. MC ang pag-uusapan. Flip top para sa akin, domino ni G-Evit. Pero parang walang isang laban si Poison ngayong year na to na hindi ko pwedeng hindi i-recommend sa iba. Parang ganun yung feeling ko. Na gusto mo makakita ng battle rap, panoorin mo to. Tapos kahit anong lumabas sa YouTube search ko ng Poison 13, basta 2024, ipapanood ko sa kanya kahit anong lumabas doon. So, ganun yung dating sa akin ng mga laban ni Poison na talagang kung ikaw si Boy Tapek, hindi pwedeng, alam mo, wala kang battle na hindi mamamaga yung dibdib mo kay Poison ngayong taon. So sana meron pa ulit siyang, ewan ko, sana mag-isa buhay siya next year, pero tignan natin. Pero yun yung magiging MC of the year ko.
Okay. Solid. Sobrang lakas na taon para sa rap battle. I think para sa akin I mean sa pagtanggap ng tao. Hindi ko alam kung dahil na rin sa content creators. This year parang pinakamaraming nagtatangkilik na rin ng iba't ibang liga. Hindi lang flip top lang. So parang nakikilala talaga na yung Pulo, yung Motos, yung FRBL, Floodway. May PSP pa minsan na may mga pa-drop-drop ng onting okay. Sige na lang. Okay na lang. Kasi minsan may magandang battle pero okay, sige na. Naging accepted na din no na may ibang liga outside flip top. Kumbaga may ganun na parang naging pumutok rin talaga. Yung pagtanggap ng tao na kasi dati hindi siya dahil humina yung flip top. Parang flip top is stronger than ever nga eh. Parang lang talaga, walang mapaglagyan. Parang may overspill na yung may spillover. May spillover na yung flip top na kailangan ng ibang panonoorin ng mga tao habang wala pang upload si Ari. Kahit yung last na ni-review natin, di ba? Poison 13, St. Ice na nangyari sa Motos. May times before, ito pa pala nakita ko kasi minsan nakita ko na yung mga heavyweight ng flip top nandun na sa ibang liga eh. Sila Sayad, di ba? Nagja-judge na sila doon, lumalaban na sila doon. Whereas dati ang makikita mo talaga heavyweight. Okay. Ewan natin. Pero, yun eh. Meron ng growing appreciation para sa rap battle in general. Sana lang hindi maging problema rin yung kasi meron kita kasi may mga issue sila sa pagnanakaw ng buong battle. So, medyo doon may pagkaano sa content. Hindi ko lang kung paano ibabalance pero doon lumalakas yung visibility ng liga. Solid na din, di ba? Oo, meron nga nag-upload sa Spotify buong laban. May sarili siya Spotify channel. Legit. Flip top Spotify. Din na. Legit. Nakita nila Ma'am Ninya Sandea. So, ongoing ata yung dispute nila. Kasi Brad, buong flip top library nandun sa Spotify. Tapos iba yung pangalan niya, parang Coffee Chill. Parang gano'n. Hindi siya with video yun. So with video. So video yung podcast. Hassle nyo, ayusin nyo yung mga hassle nyo. Hindi yung porke makahassle lang kayo, okay na. Nangyari ko may nasasagasaan kayong tao. Solid pala kung i-download ko yung playlist niya. Pwede na akong doon na lang mag-download. Ito naman tinangkilik pa eh. Convenience. Pero Hindi, download mo muna, tapos i-report mo. Hindi, naka-preview naman yan. Magaling kang... Magaling. Di lang pangalawang beses yun. Before tayo mag-end, ito na lang. Isang rapper na gusto nyo sumali sa Isa Buhay 2025. The feeling nyo magandang makasali siya. Isa Buhay 2025. Sandali. May naisip lang ako. Pwede bang magdagdag din tayo ng guest wishlist? Parang... pwede. Sige. Yun. Tigisa tayo. Tigisa tayo sa guest. Tigisa tayo sa gusto nating sumali sa Isa Buhay 2025. Sige, sa Isa Buhay muna. Sinong trip yung mapanood? Doon, free for all na. Ako nga eh. Freestyle. Freestyle lang. Okay. Si Pibos. Isa Gulay gusto ko makita doon eh. Isa Gulay. Una na ako. Sige. Medyo mahihirapan siya pero gusto kong sumali si Cripply. Oy. Okay. Maganda 'yun para na. Kaso hindi na niya magagamit yung magiging kampiyon na hindi sumali. Pero sa tingin ko hindi niya naman si M-Side din no? Sa tingin ko magandang run 'yon for him kasi hasang-hasana din siya doon sa style niya ngayon. Kasi ang
ang pinagkaiba ng mga isabuhay before tsaka sa isabuhay ngayon, pumapabor yung may branding. And I think si Cripply, meron na siyang sariling brand na pwedeng hinug na para isabay sa mga sunod-sunod na laban. And meron siyang crowd nakakampi. So sa tingin ko magiging maganda yung isabuhay run kung sasali si Cripply. Ganda, magandang para masaya panoorin mag-run si Cripply. Mahirapan lang siya kasi, di ba, pwedeng maubusan na siya ng jokes, pwedeng magasgas na yung mga schemes niya. Yun yung mahirap sa isabuhay. Pero I think yun yung challenge na gusto ng mga MC. Kailangan mag-stress talaga pag isabuhay. Sige. Meron ka na ba sa'yo? Ako, wait lang, yung guest wishlist mo, Josu, meron ba? Hindi, wait lang. Isabuhay mo na. Isa bang isabuhay mo na. Ako si Baguy na ko. Wishful thinking lang naman, di ba? Gusto ko samalang ulit sana si Abra or isabuhay. Yung kumbaga comeback niya hindi na lang pang-ahon. Parang kasi, nabibitin kasi ako sa run ni Abra. Parang ando na sana paangat na. Tapos yung time nga lang na yung choke niya kay Pistol, di ba? Parang talaga complete stop talaga Tapos pagbalik niya sobrang lakas ng EJ power. Pero konting adjustments lang din, di ba? So parang ako gusto ko pa makita. Parang para sa akin, hindi pa tapos yung yung flip-top story ni Abra para sa akin. Kumbaga si Looney okay na ako Parang okay na kahit di na bumalik si Looney Diba? Kasi parang kompleto na parang wala ka na dapat patunayan. Although hindi naman din sa papatunayan, kaya gusto ko sawalang si Abra. Parang alam ko na yung caliber niya kayang-kaya mag-champion talaga. Tapos kayang-kaya niyang magpasok ng mga bagong elements talaga. Kung wishful thinking lang naman, kung doon na ako sa hindi yung malabo talaga para pag natupad, diba? Thank you for it. Maganda rin feeling ko yung crowd ngayon, feeling ko mas ready na rin sa mga lines ni Abra. So magandang sumalang siya dahil grabe na rin yung bukod sa MC nag-evolve din yung crowd kung paano sila mag-appreciate ng art form. Ako naman gusto ko sumali ng Isabuhay 2025 walang partida na lip cram. So parang rerun niya ng Isabuhay. Isang ganun pa na kasi nasasayangan ako sa run niya feeling ko na parang yung lip cram kasi pwede mo itapat kahit kanino tapos makaka-expect ka na kung bubuhos siya. Wordplay, bubuhos. Hindi, kung bubuhos siya kayang-kaya niya kayang sumabay talaga ibang level din yung ibang level. So siguro lalo na dahil pag na-upload na to malamang nakita natin yung lip cram sayad, no? So kahit ngayon na-excite na ako mapanood kung paano niya kasi kung pag nakalaban na yung ganong klase para makikita mo gano'n na siya talaga ka-versatile na pwede mo ilaban sa kahit kanino sa isabuhay. So solid na parang gusto ko rin makita yun. Okay, punta na tayo. Ito dahil di lang naman viewers yung pwede magkaroon ng wish, diba? May wish sila nung holiday. Ito naman yung wish natin. Sino yung mga kahit di isa, okay lang kahit gaano karami yung wishlist nyo. Kung sino yung mga gusto nyong sana ma-reach natin, sana makasama natin, may topic dito. Guess wishlist nyo. Sige, go. Josu, go. Pero akong 3 linista. Okay. Sino yan? Una si Apok. Okay. Lalo na nakita natin siya na nag-post, diba? Sinare nga yun ni Dilas na nag-conduct siya ng seminar about battle rap. Literary, no? Sa literary And feeling ko din sobrang galing na nabanggit ko to sa GC natin na nagagalingan ako kay Apok bilang musikero.
gusto ko din parang sobrang Senyor. 'Di ba? Gusto 'di ba yung ano ba yung Looney tsaka ano? Yun, Senyor. 'Di ba, Looney Flip Top. Gustong-gusto ko 'yun. Parang isa 'yun sa mga hype song ko. And so sa tingin ko marami tayong pwedeng itanong, pwedeng matutunan kay Apok na hindi lang limited sa battle rap. Yes, agree. And then pwede rin sa pag-gym, 'di ba? Di ba? Sa pagpapapayat, di ba? Oo, di ba? And then si Zaki. Gusto ko gusto kong ma-pick yung brains ni Zaki about battle rap. Kasi sa tingin ko student of the game talaga siya. Parang nabanggit natin yun, di ba, sa isang review natin. Pero hindi niya laban. Sa tingin ko magandang episode na makakwentuhan natin yun si Zaki. And last, si M-Zite. Maganda yan. Not just about battle rap, about mindset, kung paano niya ginagawa lahat ng ginagawa niya. Kasi from parang squatting brand, tapos ngayon parang boss ka ng sarili mong brand, tapos boss ka ng sarili mong liga, tapos sobrang consistent mo na rapper. So marami din tayong pwedeng itanong, tsaka yung audience for sure may enjoy yung tatlong episode na yon kung mangyari sila, di ba? Tsaka yung deep dive niya, di ba, medyo may pagka-parallel din sa pag-breakdown. Pati kung paano mag-picnic sa labas. Yung tatlo ko na wishlist. Okay. Nakita ko. Sinusulat ko rin eh. Kasi titignan natin sana kung paano natin sila marireach. Yes. Okay. Sana by 2020, ano ba? Ano pa parating? 2025. Sana yung 2025 ma-recap natin lahat ng episode kasama itong mga to. Parang full files na recap ng mga best episode. Okay. So, ilan na sulat mo? Ako, well, unang-una, yung mga inspirasyon talaga natin sa review. Unang-una si Looney talaga. Looney, syempre. Maka-break it down mo si Looney, di ba? Tapos, solid nun. Dream come true yun talaga, legit. Pangalawa si Batas, syempre. Online lang naman tayo, di ba? So, pwede mangyari. So, Batas, di ba? Pwede mangyari. Tapik tali natin. Medyo malapit dun sa niya, sa sistema niya, di ba? Tapos, Jonas. Jonas, Trip lang na review. Diba, bakit hindi? Diba? Tatawa. Gusto ko ring makapag-react sa ads eh. Oo nga eh. Tapos, kung napapansin ng mga viewers, walang ads yung naka-premium tayo. Pag si Jonas kasama natin, doon tayo sa free na YouTube. Para yung mga ads, ma-reactan din natin. Para full experience do. Full experience. Yung tatlo ko. Okay. Matutupad yan. Yeah. Okay. Sige, lagi ko di ilis. Okay. Sarap nito i-check, i-cross out isa-isa, no? Pag nangyayari. Okay. Umpisa na ako. Pinakamalayong bato. Gusto ko yung bato. Arik. So, gusto ko... yung kumbaga parang kung siya lang yung matupad sa listahan ko, wala pa rin tapos eh. Kumbaga more than just flip top kasi more than just battle rap, kumbaga flip top, pagiging nasa scene niya simula dati, alam mo yun, ang dami ng pinagdaan ng flip top, branding ng flip top sa staff, etc. Tatanong ko rin kung, di ba, gusto ko rin matanong, parang okay lang ba itong ginagawa namin? Nakakatulong ba ito sa liga? Yung mga, alam mo yun, may ganun na, may basbas ba kami sa'yo? Joke lang. Si Batas kasi, di ba, may ganun. So, yun. Nakita ko rin kasi na bukod sa liga, may binabanggit siya sa isang interview na author tatay niya, tapos writing talaga yung background niya. So, alam ko tayong tatlo dito nasa more sa writing. So, magandang usapan sa tingin ko, more than
Enigma siya, hindi nilagay ko dito. Next, gusto kong makausap natin si Sinyo kasi I think isa sa mga unang nakapansin ng channel. Tama. Sinyo talaga. Gusto kong makausap natin si Pero Kapampangan, okay lang. Ay, nandiyan naman si Josu eh. Translator na lang. Magre-reseller ako dito sa UK para tayo. Ayun, may connect. Ayan, pwede. Ayan. So, si Sinyo dahil, ayun nga, parang from a perspective ng actual battle rapper. Well, I mean, nagawa naman ni Slack, no? Pero, ano yung opinion nila sa mga ganitong nangyari, ganyan. So, marami din gusto malaman parang paano siya yung thought process niya sa pagsulat, mga ganon. Parang natural lang kasi sa kanya pero for sure may intricacy na nangyayari dyan. Next ay gusto kong makausap natin isa sa mga ano bang tawag nito? Hindi masyadong ko ba? Visible pero hindi masyadong accessible para sa akin. Si Sayad. So marami na rin siya nababanggit sa yung pag-ikot ng sirkulo, alam mo yun, yung parang wrapping up the story, yung mga ganun. Pero gusto ko rin malaman kasi may mga tao na ano yung feeling nung dati ang tingin sa style mo ay alam mo yun, mukhang engot talaga yun. Yung dati kasi ganun na siya ever since yung style niya na hanggang sa ngayon Sayad dyan, sure ball, ang lakas niyan. Alam mo yun, yung gano'n na yung opinion ng tao na yung drastic change kung paano baby nila face na abra may sakit na abra yung tawag sa kanya, di ba? So bakit paano naging ganun? And last two siguro, sige, madami akong wish. Last two kong gusto makausap, GL at Vitrum. Bukod sa Isa Buhay Run, si GL, nakita ko yung nakita ko yung Isa Buhay teaser. Sobrang sabi niya, ang number one passion ko lang talaga, writing. Tapos sabi niya, lahat ng sumunod, trickle down lang ng overflow ng passion ko sa writing. So saka na lang sumusunod yung iba. Tapos kung paano siya nagsusulat, namimili ng angle, di ba sabi niya na, wag na lang ako, parang hindi ko na lang isispit kung magsusulat ako para sa ibang tao. Susulat ko muna yung gusto ko. Tapos, meron ngang vlog dati na parang nadaanan siya, paano ka magsulat? Parang hanggat hindi niya daw perfect yung isang round, hindi siya mag-move sa next. Sabi niya ngayon parang mga 12 pages siya magsulat per round. Tapos sa parang edit? Sulat lahat. Sobrang bilis niya daw magsulat. Tapos edit niya daw yung pinakamatagal. So 10 to 11 pages itatapon niya, tapos yung matitirad lang doon sa yung isa niya, tapos ganun lang siya mag-prepare. Vitrum may pagka-same ng trajectory siguro kay Sayad yung tanong, pero bukod doon kasi yung outside of the battle parang paano niya na i-incorporate yung ganung background, ganung style, at saka di ba may pagka-K-pop fan pa siya, parang paano niya pinagsasama-sama lahat ng reference di ba? May mga reference siyang ganun. So yun, Isa Buhay Run yun. So Enigma, Sinyo, Sayad, GL, Vitro. Yun yung wala tayong pareho, no? Oo, yun nga. Yung mga binanggit nyo kasi na iba, hindi ko na binanggit. Pero Zaki, syempre Zaki fan ako, si Arik, lahat naman din ang binanggit nyo. Sorry, makasama sa ano din. Sana. So, final closing ng Tabik Squad for the year. Sana na-enjoy nyo yung ganitong format ng video. Medyo iba sa normal natin ginagawa. Pero maganda rin na makapag-look back tayo sa taon na nagdaan para look forward naman sa 2025 season. So alam namin hindi naman tayo daily parang Jonas, pero sana natuwa pa rin kayo na makitambay, makitapik, makinig, maki-engage, mag-comment, sumuporta. So salamat. Kayo muna, parang iba, para closing nyo lang para sa last episode. Sobrang unexpected naman ng taon na to para sa Tapik Squad, diba? Hindi naman namin in-expect na
every upload namin, ilang libo yung manonood. Tapos, madami, hundreds of people commenting and na mga nakakausap na mga matitino, yung mga hindi matitino. Okay lang, dyan lang kayo. Kung kaya nyong tangkihin yan hanggang 2025, go lang. Pero sobrang salamat sa taon. Sobrang nakaka-excite for hip-hop in general and then for battle rap talaga sa 2025. Ang ganda nung taon eh. Kami nagre-review lang naman kasi wala naman kami ang bag dyan. So parang ako, excited lang talaga ako sa 2025. So hopefully sana lahat tayo ma-excite. Yung excitement namin pag nagre-review, tsaka itong ginagawa namin, mahawaan namin kayo na mas tumutok talaga sa battle rap, mas sumuporta doon sa mga dapat sumuportahan, lalo na yung mga bago. Kasi yun yung isa din na nakikita ko na importante na kumbaga mabasbasan yung mga bago na magkaroon sila ng lisensya para yung pangalan pa lang nila is worthy of watching na. So, yun din yung gusto din naman naming magawa dito sa Topic Squad. Tsaka yun, tuloy-tuloy lang sa suporta bago nyo panoorin dito. Nood muna kayo dun sa mga main channels and whatever naman na hinikita namin dito, pinabalik lang din namin sa community and hopefully magkita-kita na tayo in person. Live event. Topic Squad live events 2025. Di pa namin alam kung makapunta kami around 2024, so di namin alam kung ano nangyari, nakapunta pa kami. Pero sa 2025, sana pipilitin natin yan. Yun. Singit ko lang bago ikaw kasi ito medyo hindi naman formal. Salamat sa suporta. Meron lang ako nakagulat na nangyari sa akin this year yung pinakita ko sa inyo. So meron akong kliyente sa insurance na never ko siyang kinausap about kumbaga talaga strictly insurance lang, no? Babae. Tapos nagulat daw siya yung asawa niya nanonood sa TV nila, malaking TV. Tapos parang sabi niya, wait lang, parang alam ko yung boses na yan. So nakita niya, tumingin siya, nakita niya, nandun ako. Okay. Nandun ako, nanonood sa TV. Ha? Nagpapa-shoutout sa iyo, di ba? Ayun nga, so shoutout sa iyo, Boss Alexis. Manonood daw siya ng ahon kasi habang nagre-record di pa nag-aahon pero yun, manonood daw siya ng ahon, 2 days siya manonood. Shoutout din sa wife niya, Yani. Nagpapa-shoutout siya dahil nagulat daw siya na bakit nandiyan yung advisor ko, bakit flip top. Akala ko ang kwento, siguro, di ba, insurance, syempre, napapag-usapan nilang mag-asawa. Tapos, siguro, nakita nung asawang lalaki, pangalan mo, ganyan. Tapos, si hindi pala, baliktad. Napanood. Tapos, advisor ko yan. Oo, ganun. Baliktad. So, nakita niya sa TV. Sabi niya, ko kasi parang curious ako, paano nalaman? Pinapanood ba naman ang asawa ko sa TV, ang laki-laki. Tapos nakita ko, yung tunog muna. Tapos nakita niya na, yung kausap ko so na-discover niya yung multiple personality ko. Yan. So shoutout sa'yo, Boss Alexis. Sige, go. Jozo. So sa akin, shoutout ko lang si Lowe Clips, no? Hindi po namin siya kinik. Busy lang talaga ngayon si... Talaga tropa natin, Pomera. Busy lang. Madami yatang inaanak. Ito yung sumunod sa yapak ni Bugoy na Koy-Koy. Ayaw niya ng... Libo, gusto niya ng millions. Dami yata siyang inaanak, so kailangan niyang pumaldo ngayong December, di ba? Ayun, pero salamat din talaga sa mga buti pinapayagan tayo, no, na manood. Buti di tayo kinaka-copyright strike. And ayun, so shoutout din sa mga unang naka-appreciate na banggit na natin kanina, sila Bosinyo, di ba? Yan sila. Slack One, yan. Slack One, Unico. Di ba? Unico, Saint Ice, JM Lopez, di ba? For us na parang GC lang, tapos bigla lang natin. Matagal din naman talaga natin ito na pagkasunduan. Oo, tagal na. Reaction, di ba? Tagal na. Nagkataon lang. And ayun, syempre na-appreciate natin yun. And kung meron mang gusto akong maging evolution nitong natin is maging full blown siya na podcast soon. Yun, total may mga wishlist na tayo. And shoutout din sa ibang content creators tulad nina Dwight
Dwight. Shoutout sa rap sheet kila Dwight, kila... And syempre, isang inspirasyon si Hip Hop Heads TV. Solid pa 1 million na siya, no? Which means meron na talagang ibang movement outside Flip Top. Parang ano na siya, yun nga, pwede na siyang reactan, ganyan, no? Ay, mga regular commenters natin, 'di ba? Sila Pirated Channel, Katana, KTN, no? KTN. Ano hindi Katana ibig sabihin? Mali decision ka. Ay, bubuksan ko yung meron kasi tayong, sige ba, I mean, nasa naman tayo ng pag-thank you. Bubuksan ko yung most active. Mayroon naman isang click lang yun eh. Mga na-convert yung mga dating haters dyan. Si Iglesias ni Manalo. Ngayon, nagre-request ka na ng battle. Dati, puro hate comments ka. Alam mo, di ka namin i-call out dito. Wala kaming pakialam. De, pero appreciated din yung niya, yung naging support niya. To. Sige, tuloy mo lang yung muna sa'yo. Hindi, kaya nakakatuwa lang na kahit pa paano nagkaroon ng traction itong channel na to. Ako hindi lang naman din ito yung content ko na ginagawa. So nakakatuwa na malaking din kasi malaking tulong na yon, nakakapagpa-raffle tayo from dun sa kinita nung channel, di ba? Though hindi naman ganoon kalaki, abonado pa nga kami. Pero tuloy-tuloy lang, support lang natin yung mga battle rap. Nakakatuwa kasi from someone na sa comp shop nanonood dati, ngayon pa-react na tayo dito sa Zoom. Tapos di ba na yung interaction pa natin with mga kapwa fans naghahanap ng makakapag diskusyonan tungkol sa battle rap, di ba? Alam natin na marami dyan yung solo ka lang tapos appreciate mo yung battle rap pero wala kang makausap tungkol dun. So, tambay lang kayo dyan tayo mag-usap-usap. Tingnan natin, malay nyo, diba, kung kapag-usap-usap tayo. Sabi kami naisip na mga ideas kung paano pa namin gagawin to na mas may involve pa kayong mga nanonood. Tsaka yung interactions din namin sa mga MC na pinapanood lang namin. Minsan may mga nagko-comment tapos iniisip ko pa, sino ba talaga to? Ako niya pa talaga to? Si Saint Aizo talaga to? Comment dito. Tapos yun. So, sobrang solid din para sa amin as fans. So yun, looking forward sa kung ano pa yung kalalabasan yan para sa lahat. Sige, ito na. Shoutout din yung kay Catastrophe. So, isa sa mga FEMC, no? Isa sa mga unang nag-appreciate din sa atin na may nasa loob din talaga ng battle rap. Coronac para sa pag-volunteer na gumawa ng frame at background. KTN, Pirated Channel, para kay, alimutan ko tuloy isa, hindi ko na mahanap yung pangalan, pero yung lagi nagre-request ng Looney Tipsy D hanggang sa napuntahan na talaga natin. Ito pa, si Rogue TV dahil nagsisilbing pang-apat na judge dahil ang haba ng mga judging niya. Parang pwede nang pumalit kay Lowy Clips. Peter Jan Yanong, laging hinahanap si Lowy Clips. So nagagalit na to kay nagagamit to kay Lowy Clips dahil laging wala. I think yun na yung madalas. Yun yung nasa highlighted eh. So, ibig sabihin yun yung pinakamadalas mag-engage sa atin. Darwin Tejada, isa rin pala to. Tsaka si Odangus. Darwin? Di ba batang yun? Tito. Joke lang Darwin, ha? Hindi, joke lang. Tsaka si Pito. Ayan. Ian Encarnacion din pala. Ian Encarnacion. Isa sa mga runner-up dun sa giveaway natin. Muntik na siya tumama, pero kasi lupit ni Strain Grain. So siya yung halos na rin. Sakit yun. So, ayun, para sa huling pagtapik ngayong year 2024 ng Tapik Squad, ako si Alamat. Sino ba ako? Iles. Yan. Tsaka si Josu. So, hanggang dito na lang sa video na to. Tapik Squad. Out. See you next year. Shoutout Lowy Clips. Shoutout kay Lowy Clips.